hinamo na si Speaker Martin Romualdez ng isang dating COA Commissioner para magkaalaman kung totoo ba ang pinagyayaw-yaw ni Tamba o baka naman isa lang itong pambobola. O eto, panoorin po natin ang pinagyayaw-yaw nga ni Tamba nitong nakaraan at kung maniniwala ba kayo sa kanya, seryoso kaya siya? Eto, sabi niya, Following the President's lead, this is indeed a historic first because transparency is not just a value, it is a weapon against corruption. We will allow the participation of watchdogs in all budget deliberations, from committee to the plenary. Hindi lang natin bubuksan ng Kongreso para sa mga mamamayan at magbabantay ng budget. Mapapanood din nila ang lahat ng diskusyon sa telebisyon at sa mga social media platforms. We will strengthen our oversight functions and conduct mid-year performance reviews of all agencies. We heard the President's SONA and we take to heart his call, his frustration even, about the lingering shadow of corruption in our institutions. As Speaker, I share his concern and I accept his challenge, not with defensiveness but with determination. This is why the House of Representatives will launch a comprehensive congressional review of all infrastructure projects and fund implementation. We will investigate ghost projects, bloated contracts, chronic underspending, and abuse of discretion in fund realignment and procurement. We will propose legislation that requires real-time public reporting of project progress, fund use, mandatory performance standards for contractors and agencies, and a national infrastructure audit framework to prevent the misuse of funds. The House will take the lead in building strong public accountability mechanisms because our good governance is our duty, not our defense. ang galing magsalita, ang linis. Pero eto na ang humamon kay Tamba. Dating COA Commissioner, walang iba kung hindi si Attorney Rowena Guanzon. Ayon sa post niya, sige nga Speaker Martin, invite mo ako sa next gawaan ng budget. Dating COA Commissioner ako, baka pwede magtanong para malaman kung may nakawan o wala. Kung talagang seryoso ka dyan, pwede. Kung talagang seryoso dyan si Tamba sa pinagyayaw-yaw niya, eto ang magandang i-invite nila. Ang the best na i-invite nila para magkaalaman kung totoo talagang malinis daw sila. Pero sa mga nag-comment dyan, bakit naman wala kayong tiwala kay Tamba? Malay nyo talagang seryoso siya dito sa naiiwang ilang taon na lang para sa Administrasyong Marcos. Malay nyo, malinis na sila ngayon. Paano naman yung noon? O eto, yung mga netizen, nagkomento. Ang sabi nila, sabi ni Amba Eric, parang ginagawa mo tanga mga tao, Speaker. Huwag kami. Huwag kami. Uwatamidong. Sabi ni Faye Oti, walang gamot sa kakapalan ng muka. Meron? Baka yung papel diliha, pwede yun. Sabi ni Jeffrey Limbaga Soto, istoryahe. Sabi nila yan. Sabi ni Chip Puntakan, sige nga, pagbigyan nyo si Atty. Rowena Guanzon. Parang malaking tiwala sa pinagyayaw-yaw talaga ni Speaker. Sabi ni Andres, busog na ata sa 3 years nila. Pwede na ngayon i-televise. Sabi ni Ray Skill, parang inosente lang ang pig. Hindi pala, peg. Peg pala ha, sorry. Yun pala yung comment niya. Parang inosente lang ang peg. Hindi pig. Ano sa tingin nyo? Itong pinagyayaw-yaw ni Tamba? Sana naman imbitahan nila itong si Atty. Rowena Guanzon, dating COA Commissioner, at alam niyo yung tungkol dyan sa budget na yan. Ang tanong, imbitahan ba nila? O takot sila? Rowena Guanzon pa. Hanggang dito lang. Thank you. Bye-bye.